Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapangyarihan buhat sa ating Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, at Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, pinuspos tayo ng Diyos ng Kanyang pagpapala. Paano tayo tumutugon sa Kanyang bukas palad na pagmamahal? Panginoon, para sa mga pagkakataong nagpapaya kaming magpasalamat sa mga nilikha mong kasaganaan at kagandahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong di kami nagpasalamat sa kaloob mong simbahan, iyong salita at mga sakramento. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong di namin napasalamatan ang iyong kaloob na pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadla. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa mga lubos namin ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Napuspos ng anak at pasasalamat ang puso ni Ana dahil sa tinanggap niyang kaloob na sanggol na lalaki. Ang pag-aalay niya sa bata, sa Diyos, at ang awit ng pasasalamat sa salmong tugunan ay nagbabadya ng pagpapakilala sa pagpapasalamat ni Maria sa Panginoon sa kanyang maglulitan. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo ng Silo. Nagdala siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihulog na ang baka, dinala nila kay Eli ang baka. Sinabi ni Ana, "Kung matatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang binigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo noon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat ililigtas ninyo ako sa kadustaan. Tugon. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating bao, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supli ay salungkot na sanla. Tugon. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kita ng wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ninyong buhayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari rin ibaba o itaas. Tugon. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kita ng wagas. Mapadadakilan ninyo kahit ang pinakaabang, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang gustang-gusta. Tugon. Diyos ko na nakapagligtas, pinupuri kita ng wagas. Mayo ang Panginoon. At sumili, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingat niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saninlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalan niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati ko na kasi yung mga tabi na isang magandang umaga. Isang araw sa bahay ni Magda, habang siya ay nagsasaing ng kanilang tanghalian, may biglang kumatok sa kanilang pintuan. Biglang kinabahan si Magda at naisip niya baka ito ay maniningil. Kaya tinawag niya ang kanyang anak. Sabi niya, anak, buksan mo ang pinto. Kapag maniningil ang dumating, sabihin mong patay na ako. Dahil bata nga ang tinawag, sa murang edad ng bata, ay sumunod ito sa magulang, binuksan ang pinto. Pagkatapos ng bata ng pinto, bumuhat sa kanya isang lalaki na may bitbit pang helmet. Sabi doon sa lalaki sa bata, o ining, nasaan ang iyong mama? Maniningil ako. Sagot ng bata, ay patay na po si mama. Sabi ng maniningil, ay naku, kawawa naman. Kawawa ka naman sa bata ng edad na iyan. Uligat ka na. Kailan ang libing ng mama mo? Biglang sumigaw yung bata, Mama, kailan daw ang libing mo? Mga kapatid, maraming klaseng pagbisita. May pagbisita na nakakatuwa. Mayroon ding pagbisita na nakakalungkot. Mayroon ding bisita na nakakatakot. Nakakatuwa kung ang kumatok sa pintuan ay may dalang ayuda. No? Sino ba naman hindi matuwa nun? No, pagbukas mo ng pintuan, ang bubungad sa iyo is ayuda. Malamang matuwa ka talaga doon. No? Nakakalungkot kung ang pagbukas mo ng pinto kapag may kumatok, ay alam mo yung tao lagi na lang manghihingi ang dumating. Malulungkot ka talaga, no? Hindi ka matutuwa doon. Nakakatakot kung ang kumatok ay
maniningil o kaya'y manghihiram. Ngayong araw na ito, atin po napakinggan ang Ebanghelyo patungkol po sa pagbisita ni Elizabeth at ang kanyang papurit pasasalamat sa Panginoon sa biyaya na kanyang natanggap. Ang ating pong narinig na Ebanghelyo ay karugtong po, parte lang po ng isang mahabang Ebanghelyo na pagbisita po ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kung inyo po pong maalaala, na pagkatapos po magpakita ang anghel kay Maria o pag-ibalita na siya ay maghihingi at ang kanyang ikapanganak ay tawaging Kristo, agad-agad ay umalis si Maria. Kasi sinabi ng anghel sa kanya, walang imposible sa Panginoon. Kahit ang iyong pinsan, baog at matanda, ay 6 na buwan na nagdadalang tako. Kaya kinabahan si Maria, nag-aalala. Kaya pagkatapos magbalita sa kanya ang anghel, agad-agad ay bumisita siya sa kanyang pinsan si Elizabeth. Mga kapatid, meron tayong dalawang mahalagang katangian na atin pong matutunan kay Maria. Una, si Maria ay bumibisita na ang nagtulak ay pagmamahal. Ang pagbisita ni Maria ay tulak ng pagmamahal, hindi pangangailangan. Itong katangian na ito ay kailangan din natin matutunan. Kasi karamihan sa atin ay bibisita lang sa magulang, bibisita lang sa kaibigan, bibisita lang sa kamag-anak kung mayroong kailangan. Diba? Meron na ba sa inyo ang bumisita? Na bumisita kayo sa inyong kamag-anak, magulang o anak, at kayo ang may bitbit upang sila ay matuwa. Katry din ang ganun? Kadalasan, sa atin, bumibisita lang tayo kung tayo ay may kailangan. Lalo sa mga bagong kasal. Yung mga bagong kasal, bibisita yan sa magulang. It's either magsusumbong, maghahanap ng kakampi kasi nag-aaway sila, o kaya maghihingi ng tulong. No? Kadalasan, sabi at according to Story dito ganun daw ang nangyayari. Pupunta para humingi. Yung iba nga daw, hindi na pupunta. Sa chat na lang, may text na lang. Kaya minsan, pag dinalaw kayo sa text at sa chat, kinakabahan na rin kayo. Kasi alam nila yung mga tao na mag-chat lang kung may kailangan o mag-text lang kung may kailangan. Kayo po ba, pag may ganyan, pinapansin niyo ba kagad o pinaghihintay niyo muna ng ilang linggo bago niyo buksan ang message? Ha? Meron ba kayong ganyan na kakilala na kapag mag-chat sa inyo, text sa inyo, hindi niyo muna binubuksan? Kasi alam niyo, pag binuksan niyo, alam niyo maghihingi. Meron sa inyo, wala? Ayan yung maghihingi, ha? Ako nga, ganun ako eh. Ha? Marami rin ako kamag-anak na maalaala lang ako kung maghihingi. Di ba? Hindi na lang marunong mangumusta. Yung bungad pa ng text, hingi agad. Wala man lang, kumusta, Father? Okay ka lang dyan? Wala man lang ganun ba? Agad-agad. Father, pwede manghingi. No? Meron kayong ganun kamag-anak din. Ano? Yan ay isang pagdalaw, hindi nga lang personal, through text or chat, pero ito yung mga dalaw na nakakalungkot. Di ba? Hindi siya nakakatuwang dalaw. Hindi siya nakakatuwang pagbisita. Sa ating pong Ebanghelyo ngayon, pinakita sa atin ang katangian ni Maria na kapag ikay bumisita, siguraduhin mo, ikaw ay nakakatuwa. Well, hindi man po pinanggit sa Ebanghelyo, pero nung bumisita si Maria kay Elizabeth, ang anak ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan ay tumalon sa tuwa. Bata, alam yun tumalon sa tuwa. Nung pagbisita ni Maria kay Elizabeth, ang bata ay tumalon sa tuwa dahil ang dala ni Maria, ang kanyang pagbisita ay tulak ng pagmamahal at hindi sa pangangailangan. Tulak ng pagmamahal kasi alam ni Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay matanda na.
baog pa na buntis. Nag-aalala siya, baka mahirapan ang kanyang pinsan sa panganganak. Kaya, imbis na unahin ni Maria ang kanyang sarili, inunan niya ang pangangailangan ni Elizabeth. Kung kayo yung si Maria, yung mga asawa nandito, yung mga babae nandito ngayon, kung kayo si Maria, nagsabi ang anghel sa iyo, o ikaw ang magiging, o angel, ikaw ang magiging ina ng Panginoon, ano mo na niyong gagawin? Bibili kayo ng corona. Di ba? Tapos rarampa kayo, ipagmalaki niyo na kayo ang pinili na maging ina ng Diyos. Sino ba na hindi maging proud nun? Di ba? O kaya mag-post ka sa Facebook, sabihin mo, napakaswerte kong tao. Deserve ko to. Ako ang pinili na maging ina ng Diyos. Pero si Maria hindi ganun. Agad-agad, bumisita siya kasi alam niya ang pangailangan ng kanyang pinsan si Elizabeth. Kaya mga kapatid, maganda rin pong matutunan ang ganitong katangian ni Maria. Na kapag bumisita tayo, o kapag kayo ang bumisita, siguraduhin niyo na ang taong binisita niyo ay matuwa naman, hindi malungkot at hindi po natakot. Pangalawa, sa atin na pong Ebanghelyo ngayon ay ipinakita sa atin kung paano natuwa si Maria. Noong naramdaman niya na siya ay pinagpala at sinabi mismo ni Elizabeth na siya ay pinagpala, natuwa si Maria at siya ay kumanta. Ang magbibigat ni Maria ay ito yung kanta na kinakanta natin minsan sa entrance song ba ito? Yung ang puso ko'y nagpupuri. Entrance song, ano? Yan. Yun yung kanta ni Maria. Ito yung binasa ng Ebanghelyo. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Yan yung kanta ni Maria actually. Yun yung laman ng ating binasa ng Ebanghelyo ngayon. Ang kanta ni Maria ay isang awit ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang biyayang natanggap. May nagsabi na tayo daw mga Pilipino ay sadyang magaling at marunong tumanaw ng utang na loob. Na kapag nagkautang na loob kayo sa isang tao, hindi lang siya ang ating ginantihan bilang pagtingin ng utang na loob, kundi pati ang kanyang asawa, anak, apo, at kaibigan. Kaya kahit sa kanya ka lang nag-utang na loob, pero pwede siyang humingi siya ng pabor para sa kanyang kaibigan. At tayo naman na nag-utang na loob sa kanya ay nai-extend natin ang ating utang na loob sa kanyang kaibigan. Di ba? Ganun tayo, no? Ganun tayo kagaling tumanaw ng utang na loob. Pero, ito yung nakakalungkot. Kung gaano ba tayo kagaling tumanaw ng utang na loob sa ating kapwa, ganun naman tayo kahinang tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Sige nga, survey tayo. Ano na ang mga nagawa niyo sa Panginoon bilang pagtanaw ninyo ng utang na loob sa Kanya? Marami tayong biyayang tanggap sa Panginoon. Ang biyaya ng buhay. Pagkagising natin, buhay pa tayo. Hindi lahat ng umagang ito ay nagigising pa. Biyaya ng pamilya. Biyaya ng trabaho. Biyaya ng kaibigan. Biyaya ng kaligtasan. Biyaya ng sakramento. Biyaya ng simbahan. Biyaya ng mga taong handang magsakripisyo para sa atin. Ano na po ang iyong naibigay bilang pagtingin ng utang na loob sa mga biyayang ating natanggap? Ano na yung nagawa? Siyempre, isama niyo na yung pagsisimba, ha? Isama niyo na yan, isama niyo yung pagsiserve. Pero bukod doon, ano pa? Kasi nakakalungkot minsan,
Pag birthday, ang galing natin tumunaw ng utang na loob. Lahat ng kaibigan mo, imbitahin mo, inimbita mo para makisalo sa iyo. Pero hindi mo na pasalamatan ang Panginoon na dumating ka pa sa taon na yan. Di ba? Kung magpasalamat ka man sa Panginoon, nagpapamisa ka, pero sobre lang ang dumating. Wala yung nag-birthday. Diba? Nakakalungkot, no? Kaya nga, kung gaano tayo kagaling tumanaw ng utang na loob sa ating kapwa, ganoon mo tayo kahinang tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Kaya ito po'y paalaala po sa atin. Sa katangian po ni Maria, ipinapakita po sa atin na ang katangian ito ay maganda pong sundin. Na paminsan-minsan sa buhay natin, ay subukan din po natin tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Sa maraming paraan. Sinabi pa nga ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Sa maraming paraan, marami tayong magawa upang atin pong magantihan ang utang na loob natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nakakalungkot isipin. Marami pa. Minsan ay maraming magpapabinyang. Magpapabinyang. Pag sinabi mo, ito po yung donation o ito po yung bayad, umaayaw. Kasi malaki na daw kanilang gastos sa pagkain. Malaki na ang gastos sa venue. Mayroon pa giveaway sa mga ninong at ninang. Pero ang simbahan, gusto nila libre. Kaya nga, ang galing natin tumanaw ng utang na loob sa ating kapwa. Pero pag Panginoon ang pinag-usapan, ang hina natin tumanaw ng utang na loob. Kaya mga kapatid, ito po ay magandang palaala sa atin. Itong katangian ni Maria sa umagang ito. Una, subukan nyo rin bumisita na nakakatuwa kayo sa binisita niyo. Lalo ngayon, magpapasko naman, di ba? Bumisita kayo, may dalang regalo. Ha? Huwag kayo bumisita na kayo lang ay manghihingi ng regalo. Dapat magbigay din kayo. Para malay nyo, may ganti, bibigyan din kayo, di ba? So, nakakatuwang pagbisita yan. Lalo na bumisita kayo na ang bitbit nyo ay mabuting balita. At pangalawa, magandang sundan ang katangian ni Maria, marunong magpasalamat at tumingin ng utang na loob sa ating Panginoon. Lalo na nitong Kapaskuhan. Amen. Kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos, di lamang kay Maria, kundi pati na rin sa atin. Magpasalamat tayo sa Kanya. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob ng sanglilikhang saligan ng lahat ng iba pang kaloob ng Panginoon, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa buhay at lahat ng pagkakataong kaloob ng Diyos upang tayo'y maging kasangkapan ng kanyang pag-ibig sa kapwa, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob niyang si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas na nagbukas ng pintuan ng langit, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Para sa kaloob niyang simbahan at mga bunga ng kabanalan, hinango noon sa loob ng maraming siglo at nagpatuloy hanggang ngayon, magpasalamat tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Panginoon Diyos, bukal ng lahat ng buti at buhay, patuloy mo kami pagkalooban ng iyong pagpapala. Tulutan mo kami at lahat ng aming gawin ay maging patuloy na pasasalamat sa iyong nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa pagpapayos ng ating mga nag-register stenographers. Maraming salamat din po sa ating sponsors sa mesang ito at mga nag-offer po kanina. Ang slide, napakan po natin. Kasama rin po ang Naval Shipyard headed by Captain Julius P. Reyes, Philippine General Staff Corps. Napakan po natin. At din maraming salamat din po sa lahat po ng lingkod ng ating simbahan, ating pong lectors at commentator, ang servers, at leaders of Holy Communion. Napakan din po natin. Maraming po salamat. And of course, sa inyo pong lahat na nag-iisa sa pagdiriwang nitong ikapito, Misa de Gallo, palapakan niyo po yung sarili. Maraming po salamat. Ang ating pong misa sa Christmas Eve Mass sa 24 ng gabi ay alas 7 po ng gabi. Basta na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumiyon. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Nagagala kayo sa maraming ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Nawa, gamitin ninyong lagi ang mga ito ng kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Tulutan nawa ng Diyos na kayo'y maging laging matatag sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at walang pagod sa pagmamahal. Amen. Nagagala kayo sa parating ng ating manunubos bilang tao sa Kanyang maluwalhating pagbabalik. Biyayaan niya nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, pumayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglilingkuran. Salamat sa Diyos. Praise the Lord.